Magandang araw po sa ating mga kababayan at may uopinyonan ulit tayo. Bibigyan natin ng makabuluhang paliwanag itong nangyayari sa impeachment process natin na nakapile na nga sa Senate. Dito, pakikinggan natin ang gustong ipahiwatig ni Senator Coco Pimentel at talagang siya'y kating-kati na magkaroon na nga ng umpisa itong impeachment ni VP Sara. At siyempre meron siya diyang gustong ano, may gusto siya diyang mangyari mga kaibigan. Kaya siya ay pabor din na matuloy ang impeachment na yan ngayon. Yeah. Kailangan niya kasing ano magkaroon ng katarungan, di ba? Yung nangyari sa kanya, bibigyan po natin ng paliwanag yan sa uli. Malalaman niyo kung bakit gustong-gusto niya na magkaroon ng impeachment, di ba? Yan ay masimulan ng mas mabilis at hindi na patumpik-tumpik at para siya magkaroon ng revenge, ng ganti do sa Duterte. Ito, panoorin natin. Oo, halika na. Good morning. Welcome to our weekly kapihan sa Senado. And this forum is brought to you by PROS, headed by Glenda Olid. And we're glad dahil finally na-invite natin yung guest natin today. Rare opportunity dahil lagi ho siyang busy at mas magiging busy kapag nag-start na ho yung local campaign. He's former Senate President, now Minority Floor Leader, Coco Pimentel. Hi sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Sally, and to everyone sa Senate Media Corps. Sir, una, dahil ito yung pinakamainit sa usapin, ang impeachment. May we know bakit ho kayo sumulat kay Senate President Chis Escudero emphasizing the constitutional duty of Senate pagdating ho sa impeachment? Kasi yun ang naging conclusion ko after studying all of the relevant provisions in the Constitution. Diniscuss ko rin to sa legal staff ko. Yun ang aming conclusion. Forthwith, andun yung forthwith kasi, ano yan hindi naman yan technical na salita na English ano yan normal na salita lang yan. Ibig sabihin nun bilisan, without any delay. Yun ang aming conclusion. Yan. Actually mga kababayan, kung ipapabasa mo talaga yan sa halimbawa sa British o sa isang American politician, ang talagang magiging interpretation nila diyan ay kumilos agad, 'di ba? Merong mabilis na paggalaw yung political process ng impeachment, 'di ba? Hindi sila dapat magpatumpik-tumpik o may hesitation pa. Yan ay kailangang iproseso ng mabilis. So kahit mga Amerikanong ipabasa nyo dyan, salitaan nila yan alam nila yan na may konting ano talaga, pagpapa-smooth ng proseso, bilisan ng konti. Yan. Tapos para lang sigurado na tama kami, tinignan namin yung Filipino version ng ating Constitution. Ang nasabi doon, isunod agad. So parang common words ito. Ano yung sabihin nun? Isunod agad. Ano? So isabihin na kumilos kayo agad. So yun ang conclusion ng inyong opisina at nagkaroon ho ba kayo ng concern na baka maharap sa maraming challenges ang Senate kung hindi agad actionan itong articles of impeachment against VP Sara? Well, hindi lang sa challenges na i-question kami o ano, yung aming mismong ano, 'di ba? Lahat naman kami nanumpa na ng oath of office na susundin namin ang mga utos na nasa konstitusyon. Kung yan ang tamang pagbasa ng konstitusyon, dapat kumilos kami ng mas mabilis sa pinaplanong kilos na June 2 pa. So nakita nyo yung necessity na i-remind si Senate President Escudero, the mere fact na may statement siya na hindi nga Sir June 2 after SONA pa. Parang June 2 pa mare-refer sa reference of business, parang ganun. So masyado pong matagal yun kasi from February 5, halos 4 na buwan yun. Hindi na yun. Actually, yung kay Corona, 5 buwan yun. 5 buwan lang yun kay Corona. Itong kay Chis Escudero,
na-delay na nga, 'di ba? February o March, April, May, 3 months, and then June, 4 months, and then July pa, 21, after ng July 21, and then 5 months na. 5 months. Doon pala magi-start yung proseso ng impeachment. Ngayon, ang problema, yung trial nga, sisimulan pa ng August. Then August, then dagdagan natin ng 5 buwan yan, ay 9 months aabutin. Diba? 9 months. Hindi tulad nung kay Corona, 4 months lang, 5 months. To be exact, 5 months. Kaya wala talaga dapat delay. Tama si Coco Pimentel na yan ay hindi pinapabagal. Wala nangyayaring parang mga red tape na ang daming mga sagabal. Na yun, hindi na yun compliant sa sinabi ng Constitution Yun. na kumilos agad Yun. Pero or sir, kilusan agad. aside sa inyo, may petition na sa Korte Suprema, meron ding isinabmit na position paper ang bayan muna, almost the same dun sa stand nyo. Pero according to Senate President Escudero, parang hindi siya magpapapressure, hindi daw mamadaliin dahil mag-iingat sila na tama yung proseso para walang maging bala ang Office of the Vice President na ma-question ang mga magiging hakbangin noon ng Senate. Hindi, mabuti naman na nag-iingat nga siya. Pero yung interpretation din naman namin is, after studying na rin ito. Pinag-aralan na rin namin ito. Ito nga conclusion namin. So, meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin, ang konstitusyon, plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasession ang Senado. So pwedeng Pwede. magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng presidente kasi pati House of Representatives aabalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment. Ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution. Nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime kasi kayo na yung korte. Ganun po yun. So pwedeng mag-session ang Senate on its own. On its own because there is no other way na makakomply tayo sa sinabi ng Constitution na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate Precisely, leadership? hindi na nga. Kasi kung, Senate leadership initiative kasi na lang. inisip ko na obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola. Kailangan siya magtawag ng special session. Hindi. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, so the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangang magdepende sa labas ng Senado. So si SP Cheese ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate. Correct, patawagin niya kami. Pero siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. So dahan-dahan si Senator Risa Ontiveros nag-message na sa akin, sang-ayon siya sa aking posisyon. May nag-interview sa akin kanina, binanggit daw na even si majority leader pero wala akong personal knowledge doon. So dahan-dahan nagiging 3 na kami. So pagdating na niya sa 10, sa 12, that should be sufficient pressure on the Senate President already. Kaya lang yun ang tanong, sir, dahil marami re-electionists, magkakampanya, busy sa campaign. Do you think dadami yung sasama sa inyo na mananawagan kay SP na magkaroon ng Senate session? Actually, mga kaibigan, wala dapat problemahin si Chis Escudero. Talagang wala. Kasi
Maraming pro BBM sa sa 19 Congress. Oh, kung aalis man yung iba diyan, 'di ba? Eh, marami namang mananalo sa side ni BBM na senador. Talagang marami 'yon. Kasi kulelat naman yung mga senador ni Duterte. Si Bongo lang talaga papasok doon. Oh, at marami doon sa side niya. Kaya si Chis Escudero ay wala siyang ipapangamba dapat. 'Di ba? Wag na niyang gawing parang sobrang overkill. Wag niyang gawing sobrang overkill. Parang ang nangyayari, natatakot pa siya na na parang kulangan sa boto siguro eh. O kinakapo siya siguro ng konti pang kaalaman. Baka hindi niya kayanin yung ginawa ni Senator Enrile na talagang mahusay ang pagkaka-juror niya, di ba? O hindi niya dapat ipangamba kasi sa ngayon pa lang kita na naman kung magsisimula yan, panalo siya sa botohan. Lamang siya. Siyempre, lalampas siya doon sa eleksyon. O madadagdagan pa rin siya ng mga panibagong pro. Wala na siyang dapat ipangamba. Kaya dapat, para mawala tong problema niya, tapusin na niya agad ngayon. Simulan na niya ngayon. Yan ang pinakamahalaga. Kasi whether ngayon sa 20th Congress pa, pareho din. Lamang pa rin yung boboto dyan na i-impeach si Sara. Kung ginagawa na niya, hindi na siya nagawa ng kung ano mga ganyang mga kaso-kaso. Lumalabo pa ngayon sa publiko. Ikaw ang nasa maang imahe, Chis Escudero. Di ba? Kaya simulan mo na yan. Yan ang pinakatamang paraan para matapos tong problema na to. Dapat siguro mayroon silang maramdaman na pressure sa taong bayan na Ayan. ito ang tamang pagbasa Yan. sa Constitution. Oo. Hindi ito dahil sa gusto mong i-convict o gusto mong i-acquit. Yes. Immaterial yun. Wag natin ipag-usapan yun. Pero yung Yes. tamang pagbasa lamang ng utos ng Constitution. Okay, RG. And then, Mga kaibigan, papaliwanag ko kung bakit gusto rin ni Jesus Escudero ito mangyari na. meron ditong meron yung magandang gusto mangyari si Jesus Escudero. Ito si Coco Pimentel. sorry. Av and then Amor. Sir, madalas sabihin, we've been discussing and everybody's been discussing legalities all this time ever since the impeachment first came out and the rules. But there's a tendency to forget that impeachment is essentially a political exercise. So let me ask, ano ba talaga ang mood dito sa Senado ng mga kasamahan ninyo pagdating sa impeachment? Kasi kung nasa mood sila for an impeachment, madali namang there can be as many interpretations of the law as there are lawyers. So pwede naman din nilang ginawa yun on the last day kung talagang gusto nila ng impeachment. So what is the mood? Is there any appetite in the Senate for an impeachment? Ako kasi hindi ako nakatingin sa mood eh. Nakatingin ako sa obligation eh. Yun, How you tama. understand the Constitution. And yun ang sinabi ng Constitution. Nagsenador ka pa. Yeah. Ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Yeah, but do you Kasama na yun sa job description mo noong umpisa pa. But that's- Pag-file mo ng certificate of candidacy, dapat alam mo na yun. But that's just you, sir. Yung mga kasamahan mo ba, do they share your view? Hindi ko na yun, that's not my problem anymore. But that's Oo nga. that is what I believe should be the standard demanded by the people of senators. Ganun yun eh. Ganun yun eh. Tapos actually, although sinasabi natin na impeachment is a political process, pinag-isipan ko na rin actually sa dulo. At the end of the day, when you make your decision, then it is really political. Yes. Pero pagdating sa proceedings, sa forma niya, legal. Legal. It's like a Oo. court. Yeah, pero ang mga judges mo, puro politiko. Correct. At the end of the Hindi day, rin sila lahat abogado. Correct. At the end of the day, you will look at your conscience. Pero yung mga procedure dito dapat sundin. Pag sinabi ng Constitution, forthwith, mag-trial na tayo. Dapat Oo. ganun. Kasi gano'n naman talaga dapat ang kilos ng mga
hukuman at ng mga hukom, 'di ba? Yung mga sabihin natin jury. Kasi magiging jury yung mga senators na 'yan eh. Kung ano yung represent sa kanila and then iweweigh nila yun, 'di ba? Pagbabasehan, ano ba tama, mali, ano ba totoo, hindi. Oh. Ganyan dapat mabilis. So, hindi Pero hindi ba, sir, correct me if I'm wrong, there is jurisprudence na kapag that the rules of the legislature, the internal rules of the legislature, whether it's the Senate or the House, that's just a guide for you to exercise your powers because your power really is in the plenary and ultimately it's a numbers game. Hindi ba ganun yon? So kung babalik po tayo dun sa kung gusto na nakararami, edi may trial na tayo ngayon. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body. Kasi Oo. sa timing naman ng pag-file. Hindi, Pag-file. yun, hindi namin kasalanan yun. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. Was No? given, Wala. no. Wala kaming hand doon. Yung timing na yun. Sa timing na yun, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. Oh, tama yun. So no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. Oh, but now na nandyan na, dapat aksyonan na officially ng body. So dapat na nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. Yan, At yun na tama nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta nga siya but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly my That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my Na point, ito sir. ang tamang point of view. Oh. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back the SP's SP. position? I'm not making that assumption but I'm not Posible. making that assumption. So ang maganda sigurong gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. If you were Senate President now, is that what you would have done? Yeah, mag-caucus. Yes. It's not the official meeting of the Senate as a court. But caucus muna. Dapat Yes. kasi naghiwalay na nung last day. Even before nag-adjourn, baka nga nangampanya na yung mga re-electionists. Wala na sila rito sa building. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi Isang tabi ang kampanya. Isang tabi. parang Under the napakalaking- Priority Kasi ang obligation impeachment. muna. isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job Oo. description. Kailangan eh. So, in your case, sir, you're willing to sacrifice your campaign. Ganun, tignan mo ha, nung nasa abroad ako nung nag-declare ng martial law si President Duterte. 5 hours pa lang ako dun sa bansang may official mission ako eh. 5 hours pa lang, balik. Part of the job description Yun. because we have to convene after nag-declare ng martial law. Ganun talaga. So mga kaibigan, bigyan na nga natin ng opinion na kung bakit gustong-gusto ni Coco Pimentel na simulan na yung impeachment na yan. Ito po kasi ang dahilan mga kaibigan. Sisimulan natin yan dito sa dito sa page na to. Makikita nyo sa page na to. Ito yung kung ako si Coco Pimentel ito yung nakakainis na talagang hindi magandang nangyari sa kanya eh. Meron kasi dito na alam nyo yon. Ito, tingnan natin itong PDP laban, 'di ba? Kung alam nyo nangyari sa kanya dito, 'di ba? Tinanggal siya dito eh. 'Di ba? Yung tatay niya, ang founder nitong PDP laban, ito kasing laban na to, itong Lakas ng Bayan na to, kay Ninoy yan eh. 'Di ba? Kay Ninoy na political party yan eh. Itong PDP laban, itong Partido Demokratiko, ang founder niyan is yung tatay ni Coco Pimentel, si Nene Pimentel. Ang nangyari ngayon, hinayjack yan ni Duterte. 'Di ba? Dinugas sa kanya yan ni Duterte. Oh. Nagsimula yan nung presidente si Manny Pacquiao. 'Di ba? Si Manny Pacquiao ngayon nung 2016 pa, kinontra niya ng opinion si Duterte pagdating sa West Philippine Sea. Oh, tapos kinontra din niya
yung ano, yung pagha-handle ni Duterte ng pandemic. So doon, nagkaroon ng galit si Duterte. Nagkaroon ng galit, 'di ba? Kaya inagaw ngayon kay Coco Pimentel yung buong partido. Oh, ngayon palibhasa nasa administrasyon siya yung presidente. Siyempre kikiling sa kanya ngayon ng COMELEC. Ginawa ngayon ng COMELEC na legit na grupo itong Duterte Kusi. Oh, kaya talagang hambog yan si Duterte, maraming dinudugas yan. Kaya nga sabi ni Coco Pimentel, aba, bakit naman na yung partido ko pati pangalan babaguhin nyo, 'di ba? Ano na talaga yan pandurugas na talaga yan, 'di ba? Oh, ito ba, ito na ito yung mga balita talaga noon na maraming kabuktutan. Oh, Coco on PDP's new name. Why didn't they form their own political party? Tama naman bakit ba iha-hijack nila yan? Ba't nila kailangan dugasin tong partido ni Coco Pimentel? So dito mga kaibigan, tingin ko lang magiging vindication ito kay Coco Pimentel na talagang bumoto siya dito ng ibigay niya ng guilty verdict si Sara Duterte. Dito pa lang imaginein mo yung partido ng tatay mo hinijack nitong sina Duterte. Ikaw ngayon yung Echepera, ikaw yung 'di ba? Ikaw yung ngayon parang nawala ng popularity dahil yun nga nadugas yung dinugas ng Duterte group yung partido ng tatay niya. Pati yung pati yung partido nga ni Benigno Aquino na isang liberal. Oh, kasi yung partido na yan, ang original na yan, yan nasa kaliwa kasi liberal yan nasa left. Kaya lang nasa gitna sila ng left. Diba? Centrist yung mga yan sa left, nasa gitna. Ngayon itong sina Duterte medyo binago nga nila. Ginawa namang nasa makakanan sa political spectrum. Diba? Nasa right naman ngayon. Samantalang dati, nasa left yan. Kasi itong si Coco Pimentel, yun nga, left siya sa political spectrum, nasa kaliwa sila. Diba? Hindi siya, ang tawag dito, right wing, left wing si Coco Pimentel. Kaya yan, si Coco Pimentel, pumupunta yan sa China. Oh, kasi ang komunista nasa left yan ng political spectrum. So si Coco Pimentel syempre kailangan niyang matutunan kung paano ang mga tactics ng mga left pagdating sa sa mga pangangampanya, pagdating sa mga organization. So yan po kaya pumunta PDP laban out to learn ideology from Communist Party of China. So yan po at dito para sa akin si Coco Pimentel talagang dapat magkaroon ng katarungan na bawiin sa mga Duterte yung partido ng tatay niya. Bawiin dapat ni Coco Pimentel yan, di ba? Kailangan mapabalik sa kanya kasi yung owner ng tatay niya nandun sa partido na yun na dinugas nitong Judas na si Duterte. Oh. Kaya hindi pwede na hindi niya tatanggalin sina Sara Duterte diyan. 'Di ba? Kailangan talaga na magkaroon ng pagbabalik sa kanyang kamay yung itinatag na partido ng tatay niya. Yan ang dahilan kaya tama-tama na simulan na agad ni Chis Escudero ang ang impeachment na yan. Kasi the more nga na tumatagal, napakadaming nakikisawsaw, napakadaming
alam mo 'yun, pakialam, 'di ba? Kaya hindi na dapat na yang partido ni Coco Pimentel ay, mapunta o manatili diyan sa kamay ni Duterte. Hanggang ngayon kasi kay Duterte 'yan, eh, 'di ba? Kay Duterteng grupo 'yan. Eh, dapat 'yan isauli do'n kay Coco Pimentel. Kasi imaginin mo saan ba sa mga organization ba, halimbawa mga grupo na religious group, 'di ba? Sa mga manalo pa rin naman ng ano, ang INC. Para ano lang, example lang. O yung mga Jesus is Lord, 'di ba, sa mga Almeda. O yung sa tatay ni Villanueva, yung Jesus is Lord movement. Oh, hindi naman sa iba ipinaha-handle 'yan, eh. So, itong political party ng tatay ni Coco Pimentel, dapat siya pa rin talaga. Kumbaga involved siya sa maraming activities niyan. Hindi talaga pwede na ano, lumipat sa ibang kamay 'yun na wala na siyang kasaysay, 'di ba? Saka 'yun nga, magandang revenge talaga sa kanya 'to na suportahan niya yung impeachment para yung integrity ng PDP laban ay ma-restore, 'di ba? Kasi nga nung na-take nung faction ni Duterte 'yan, eh, ano, eh, yung political maneuver niyan, eh, ano siya, pinagtaksilan siya. Wala na kasi yung vision nung party ni Nene Pimentel. Nag-i-envision kasi yan na malakas na oposisyon, 'di ba? Sa corruption, sa abuse of power. Eh, ang nangyari ngayon, corruption at abuse of power ang ginawa ni Duterte sa PDP laban, 'di ba? Nung nag-took over siya, naging extension nung kanyang administration ang PDP laban, 'di ba? Kaya nawala na ng ano, hindi na independent na parang lumalaban pa sa mga corruption yan, eh. Hindi na, naging corrupt na yung PDP laban na party ng tatay ni Coco Pimentel. Kaya ano, kaya dapat, eh, voting to impeach Sara, Coco Pimentel would be sending a strong message that the Duterte family cannot control the Philippine politics unchallenged. 'Di ba? Kailangang ibalik sa kanya 'yan. Magse-send yan ng magandang message sa kanya, malakas na message na ano, hindi lahat, eh, kaya niyong kontrolin dito, 'di ba? Yan ay magiging political retaliation sa mga bumaboy dun sa partido, yung legacy ng PDP laban na ginagamit sa personal na interest, sa personal gain ng mga walang hiyang Duterte group na yan. Oh. Saka ano, pagka nabawi ni Coco Pimentel yan, yung political dynasty, mabubura yan, di ba? Mabubura yan. Oh. Eh, ang Duterte, napakarami ng sabihin natin na kontrobersya nangyari, human rights violations, 'di ba? Yung corruption, drug, 'di ba? Alleged siya kung ano-ano, mga serious allegation, 'di ba? Budget irregularities, misuse ng government funds. Yung accusations ng yan nga, madami siyang pera sa bangko, hindi niya maipaliwanag. Alleged threat sa presidente, sa kanyang first lady, sa kanyang Speaker of the House. Oh, ganyan ba yung binvisualize noon yung vision ni Nene Pimentel na yung partido niya ay magkaroon ng ganyang mga miyembro na pumapatay ng tao? Hindi, 'di ba? Kaya supporting yung impeachment niya would serve a long overdue reckoning, 'di ba? Sa Duterte family. Eh, sila naman yung makaranas ng ginawa nila sa taong bayan. Kasi hindi naman absolute yung power, eh, na yan ay habang buhay sa inyo, 'di ba? Kaya kung magte-take si Coco Pimentel ng stand,
iaalay niya ngayon yung mga forces, 'di ba? Na yung gustong mag-seek ng yung mga accountable, kailangan maparusahan, aba, ay mare-reinforce ngayon yung kanyang role, 'di ba? Magiging reformist ngayon siya doon sa partido niya kaysa siya ay yung parang passive observer na nananahimik lang. Pag napabalik sa kanya yan, irereforma ulit ni Coco Pimentel ang kanyang partido. Yun ang nakikita ko, kaya gusto ko talaga mapabalik sa kamay niya yan. 'Di ba? Yung PDP Laban na partido ng kanyang ama. Saka yan, political and personal redemption talaga kay Coco Pimentel, na kung yung mga maneuvering ng Duterte family noon natalo siya, ngayon malamang yan yung kahihiyan isauli niya do sa mga Duterte na kailangan niyang i-support yung impeachment kasi it is a way for him to reclaim his political stature, 'di ba? It would be an opportunity na i-rebrand niya na defender siya ng democracy, distancing himself from the authoritarian image na nangyari sa PDP Laban noong tinokyan ni Duterte, nung si Duterte ang naging presidente niyan. Hinudas niya ng hinudas yung mukha ng PDP. Oh. Kaya aligning with those who want to remove Sara Duterte could strengthen his political alliances with groups opposing Duterte's brand of government. Wala nang ibang paraan. Kailangang i-vote out niya yan. Tanggalin sa posisyon yan para mag-pave ng way doon sa resurgence ng ng mabuting national politics at ipoposisyon niya yung sarili niya na yung talagang muka ng PDP na true opposition forces. Hindi tulad nung kay Duterte, papatayin ko kayo. Kukulong ko kayo. Kakasuhan ko kayo. Ay, hindi ganyan yung opposition forces. Legal ang labanan dyan. Pagalingan ng ebidensya at argumento. No. Ay, yung kay Duterte noon, yung rule of law nawala, 'di ba? Nawala yung rule of law. Walang clear legal and ethical na pamamaraan na ginawa si Duterte sa mga kalaban niya. Kaya dapat talaga ngayon isasuggest ko talaga dapat na mabuti ito kay Coco na i-vote niya si Sara Duterte talaga. Bigyan niya ng guilty verdict. Di ba? Yan magde-demonstrate na yung acting niya is committed siya sa good governance. Di ba? Hindi yan revenge. Hindi yan revenge. Pagpababalik lang dun sa tamang adhikay nung kanyang political party. Political party na itinatag ng tatay niya. Dapat niyang pahinain ang mga Duterte. Dapat matanggal na yung tawag dito, yung pagkakahawak niyan sa national politics natin. 'Di ba? I-weaken niya dapat 'yan. Yung mga political groups o political players na naka-align diyan sa PDP Laban ngayon, lansagin niya 'yan. I-reshape niya yung image ng partido. Yan ang pinaka-strategic at justified move na dapat gawin ni Coco Pimentel. Diba? Yan ay necessary na hakbang para alam mo yun, ma-restore yung ano ba tawag dito, mga natural balance ng Philippine politics na labanan lang ng legal. Diba? Walang patayan, 'di ba? Walang mawawalang buhay. Ibalik mo yung ng family niya. Diba? Nawala kasi 'yun eh.
Nawala talaga yun nung tinake over ni Duterte ang kanyang partido. At kitang-kita naman natin na kahit siya nagtatanong, bakit ba ipapalitan niyo ng pangalan yung partido ng tatay ko? Ayan, palibhasa nga, si Duterte hindi natanggap ng mga alam mo yun, wala yang pakialam sa alam mo yun, sa opinyon ng iba. Walang pakialam yan. Kaya kita mo kita mo si Pacquiao nung siya nagsabi ng opinyon kay Duterte. O anong sabi ni Duterte na sira ulong yan? Pacquiao is a punch drunk. Oh, kita mo napakawalang niya, di ba? Nagsabi lang si Pacquiao na Mr. President, ayoko nung parang ang China nagkakaroon ng encroachment dito sa West Philippine Sea. Aba, si Duterte anong ginawa? Tinanggal siya. Ipinalit yung kusi. Oh. Kaya ano to? Talagang hudas talaga to. Kumbaga ito yung ito yung tunay na hudas. Kung talagang may mga hudas. Oh. Ano pa yung isang sinabi ni Pacquiao doon na ano niya muna, mag-jet ski siya. Kung talagang totoo siya. Mag-jet ski siya doon sa South China Sea, doon sa West Philippine Sea. Hindi naman ginagawa ni Duterte. Kasi nga, bulaan yan. Sinungaling yung taong yan. Oh. Kailangan ma-recognize ulit. Kailangan ma-recognize ulit yung PDP laban. Ma-affirm na yan kay Coco Pimentel ulit. At suportahan natin itong galaw ni Coco Pimentel na matuloy itong impeachment. At itong Duterte na to, makulong na. Simula na yan. Hindi na yan pinatatagal ng aabot ng 9 na buwan. Oh. Kaya hindi na kailangan na tawag dito si Duterte kung ano na pang mga kabulastugan ng ginagawa sa kanyang partido. Oh, tingnan mo itong partido niya kung ano-anong ginagawa ni Duterte. Sa China, nakiki-align sa China, ayan PDP laban chairman. Ang President of the Philippines, may song tao. Walang iya talaga yan, no? Oh, walang iya yan. Yung kay yung kay Coco Pimentel, gusto lang niyang matuto kung paano, alam mo yun, mag-handle ng campaign. Kasi magaling talagang mga Chinese yan pagdating sa political mga tactics, political planning, style. Itong si Duterte, hindi ito nakuha ng ganun. Hindi siya nag-aaral. Binebenta niya ng lubos ang Pilipinas. Binebenta niya yan, dyan, kitang-kita, Chinese na presidente ng Communist Party. Oh. Kaya huwag kayong maniniwala dyan. Huwag kayong boboto ng kahit isang partido o na mga yan, kandidato. Diba? So hanggang dito lang po mga kaibigan at sana'y nakapagbukas tayo ng isip kung sino mang DDS ay makakapanood nito at nang sila'y matauhan, matanggal na ng power, mawala na sa Pilipinas tong Duterte na to. Ito ang nagpasama ng imahe ng Pilipinas Hindi naman talaga ang status ng Pilipinas ganun kasama, sumama dito Kasi binoto nga ng mga nabudol na mga Pilipino. Yun lang naman pambubudol lang ang ginawa nito kita nyo naman pagka nabudol, hindi ka makatanggi, hindi ka 'di ba? Hindi ka makasabihin natin makapag-isip doon ng sarili kasi nabudol ka nga nasya ka. 'Di ba? Nagulat ka. Ganyan na pang bubudol gulatan. Ikaw naman nag-atubili ka na sundin yung ginawa ng taong 'yon, bumoto ka. Budol king. Oh, nabudol ka ni Budol King Duterte. Yan, Diba? So, ganun lang po mga kaibigan. Hanggang dito lang tayo at sana
matapos na itong kay Duterteng problemang ito at nang ang Pilipinas ay manumbalik sa dating status niya na matino at tinanggal yung mga leader na korap, leader na pumapatay ng tao, leader na involved sa kung ano-anong kontrobersya at issue, di ba? Oh, yan, maibalik na dapat. Matanggal na itong mga to. Hanggang sa muli po mga kaibigan, lagi po tayong nasa mabuting kalagayan. Huwag tayong gagawa ng maling ano mo yun, alam niyo yun, yung parang panghihikayat sa ibang tao na iboto tong Duterte na to. Okay po, hanggang dito lang. Huwag tayong boboto ha. Pagkalat natin na huwag boboto ng mga senador ni Duterte. Okay po, maraming salamat. Hanggang sa muli.